Hello mga ka-Shenjing! Good afternoon, good morning, good evening sa inyong lahat. Na mga nanonood sa YouTube, yung mga napapadaan lang, at yung ating mga loyal na mga supporters na mga ka-Shenjing Kai. Kung bago ka lang sa channel ko at mahilig ka sa pungsoy, sana magustuhan mo ang channel ko. Sana para sa iyo to. Please subscribe if you like it and please share sa mga kaibigan ninyo. And please like and subscribe. Yun lang makikiusap lang kung nagustuhan ninyo. Ngayong araw na to, syempre, ako nga po pala si Sheng Jingkai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel na nagbabahagi sa inyo ng mga feng shui tips sa pang-araw-araw na buhay natin. So, ngayong araw na to, kasi nung nakaraan medyo nabitin, no? Hindi may mga nagtanong kung kailan daw mahina yung fire. Kasi lagi tayong sa element. Mag-focus muna tayo ngayon sa element. And then, may mga times naman na iibahin naman natin yung topic. Kasi naipaliwanag ko na sa inyo na walang nakakaalam, walang nakapagpaliwanag sa inyo sa feng shui about the elements. So, ang purpose kasi ng karamihan ng mga feng shui na nakilala ninyo is yung nagbi-business na magbibenta lang sa inyo ng mga pampaswerte. But, sa ngayon, sa mga ka-Shenjing Kai natin, na-open na yung mga mata nila tungkol sa itong ating mga elements, no? Yung napaka-importante ng elemento sa feng shui. Kaya yung iba talaga, salamat sa mga talagang nagkaroon ng interes sa pagpapapachi sa kanilang mga buhay, no? Maganda po talaga yan. Naisabi ko na sa inyo sa mga nagdaan nating mga videos. So, mga nag-birthday ng May, happy birthday sa inyong lahat. At siguro, ang masasabi ko na lang sa inyo is, just apply your feng shui properly, no? Talagang, if you're into feng shui, superimpose your feng shui. Hindi tayo dapat yung nagdadalawang isip or, kasi sabi ko nga sa inyo, mahirap magpaloko ng tao. Pero, kung sa tingin nyo naman talagang ready to, parang investment din kasi ang feng shui, no? So, kapag na-invest nyo, especially sa mga hindi lang naman sa pagpapayaman, nakapokus ang feng shui sa pagpatatag ng buhay ninyo, sa pamilya, yung mga ganon, marami po talagang aspeto ang feng shui. Hindi lang po yung porke naglagay kayo ng figurin sa inyong bahay, yun na yung kadalasan pa po talaga, hindi nyo rin alam kung saan dapat ang tamang direction na inilalagay ito. Kaya alam nyo, mostly talaga sa mga nagpapapungsoy, sila yung nagde-decide kung saan talaga, kaya sila rin yung naglalabas ng items. Kasi alam dapat nung tao, kung may feng shui consultant kayo, so yun po, talagang sasabihin sa inyo yung mga proper directions, no? So, yun lang ang ating iwas pa budol sa feng shui, no? So, ngayon, nung nakaraan, medyo bitin tayo. May mga nagtanong kung para saan, sa last video natin, hindi ko yata na-tackle, kung ano ang weak part ng mga fire elements. Sabi ko kasi doon is stronger sila during summertime. But then alam naman natin na ang makakapatay lamang sa apoy ay ang tubig. So yung tubig ay the snake and the horse ay mahina kapag tag-ulan kasi talagang mananamlay sila, no? Yung talagang konti yung talaga yung kanilang force, yung kanilang power, no? Nasusubdue talaga ng water kapag tag-ulan. So, ganun din sa winter kasi winter is considered also water. So, yung mga may 4 seasons na mga bansa, yun po yung dapat pag-ingatan ng mga snake at saka horse. Ganun din naman po yung yung kagaya rin ng yun ngang wood ay lumalakas, yung mga wood na govern wood na animal signs, yun nga malakas yung kanilang power. Kasi kapag din po, spring din po, nakakatulong din po ito sa snake at saka sa horse kasi nabubuhay po ang apoy sa mga puno, sa mga halaman, So,
yan talaga ang nakakapagpalakas ng apoy. So, papunta na po ng summer yan. So, ganun po yung ating rotation, ng pinakamadali nating rotation para mas maintindihan ninyo. So, yun namang, sino ba yung nagtanong yung Earth? Yung Earth yata, kailan naman, hindi, nasabi ko na yung Earth eh. Nakalimutan ko yung tanong sa yung water naman, yung water is, weak naman ang rat at saka ang Earth mahina pala sila. Ang Earth mahina naman sila kapag summer at saka malakas kasi nakakagawa ng Earth ang fire sa producing. But pag nakita mo, pag sobra ang fire, 'di ba? Pag sobra yung init ng panahon, nagbibitak-bitak yung lupa. So natatalo rin ito, exhausting sa lupa ang sobrang fire, sobrang init. So pag nakita nyo na too much ang heat, ibig sabihin, nanghihina rin ang mga earth elements. Kasi nai-exhaust sila doon sa sobrang init ng fire. And then, yun namang water, mahina naman sila kapag yung medya-medya or yung during spring, kasi syempre ginagamit din ng nagpapalago ka ng tubig, ng kahoy, napapalago mo ang rabbit at saka ang tiger, pero gumagamit ka ng tubig. So, yung rat at saka ang boar, nanghihina naman sila during this time, this season. Hindi sila nakakapag-improve ng kanilang pamumuhay dahil yung kanilang ideas at saka yung mga decisions nila, undecisive sila, yung talagang nahihirapan sila na mag-decide at mag-isip ng mga ideas. So, yun ang natin, continuation dun sa mga nagtanong, ha? Kasi sorry talaga, minsan kasi syempre hindi naman tayo, wala naman tayong idiot board. So, lumalagpas din sa isip ko minsan yung mga kasi napapasok tayo sa mga biruan din, Kasi, wag naman puro seryoso tayo. Kaya tayo nandito sa YouTube para maging masaya, So, yon. Ngayon naman, ang topic natin, So, ngayon, itong, water, Water element natin is yung rat, o ulitin ko ulit, rat at saka boar. So, yung water at saka, rat at saka boar is associated with water. Nasabi ko na sa inyo. So, ang kulay nito ay blue and black, Blue and black ang nagre-represent ng water. Ngayon naman, yung water na yan is yun nga, nagre-represent sa kanya yung winter at saka rainy season. So, yun yung kanyang, yung kanyang coordination, kumbaga, Tapos, ang naman niya, ang medyo, ang mga water signs are medyo conservative sa way of thinking. Hindi sila, malawak yung yung pananaw. When you say conservative ang way ng thinking nila, parang nag-i-stick lang sila kung ano yung meron, kung ano yung dati, kung ano yung nakagisnan. Hindi na nila binabago yon. Wala na silang balak na mas i-improvise or i-widen yung kanilang yung kanilang pag-iisip. Pero sasabihin ko sa inyo, it depends also, kasi meron tayong heavenly stem. Ang sinasabi ko lang sa inyo to in general, doon sa automatic nating elements pagka pinanganak tayo, kung anong animal sign yun, So, yun nga, medyo conservative ang mga mind nila. Tapos usually, ang nagiging problema ng mga water elements, ito yung mga pag-iingatan nyo, mga kasyeng kay, yung kidneys, yung mga rat at saka boar, ang pag-iingatan natin lagi yung kidneys. Kasi, yan ang weak part ng rat at saka ng boar, yung kidney nila. So, yan, ingat-ingat. So, ang sunod naman natin is yung wood, Yung wood element is, syempre alam na natin, verde. Verde, medyo malaswa ang Shenjing kay ngayon, nagpakita ng laman. Laman daw, buto yan eh. So, kailangan nating, yung, sabi ko nga sa inyo, yung ang wood natin represents green. Ayan, verde, green, So, yan naman, yung nasabi ko na sa inyo, springtime naman, ang coordination niya sa season natin.
Ngayon, ang ano naman, ang problema naman sa mga wood persons, no, yung ano, tiger at saka ang rabbit, no, yan ang ating mga wood persons. Yan ang mga woodborne signs natin ay medyo short-tempered sila, no, maiksi ang pasensya nila. So, ayaw nila yung mahabang diskusyon, ayaw nila, hindi nila masyadong nababagot sila, no? Nababagot sila pagka yung mga mahahabang confrontation or mga paliwanagan, madali silang mabugnot, no? Itong mga ano, mga wood elements natin na tiger at saka rabbit. Madaling mainip, yung mga ganun ba, no? So, yan naman ang ano natin, ang pagkakaano ng ugali, ano? Ang kadalasan naman nagiging problema ng mga tao natin na tiger at saka rabbit is yung kanilang limbs, no? Itong mga ano ano bang tawag ng Tagalog ng limbs? Paki-google nyo na lang si limbs, ha? Yung ating mga parang kasukasuan ba tawag doon? Hindi ko alam sa Tagalog na eh. Basta yung mga limbs nyo, yan ang nagiging problema naman, no? Yan ang mga weak parts ninyo. So, ingat-ingat yung mga ganyan. And next is ang ating fire, no? Yung ating fire is yung associated with color red, no? Red, pula ang ating ang mga fire, mga apoy. So, yan ang kanya namang coordination is yung summer. Kasi nga dahil sa mainit ang summer. Anywhere, kung saan man ang summer ninyo, kung sa Pilipinas man, o sa ibang bansa, kasi sa amin dito, ang summer is July, August, no? So, yun ang summer namin. Samantalang sa Pilipinas is March, April, May. So, yun din, pag-iingat, ano ba yan, yung representation ng mga fire, yun doon naman sila most powerful. Tapos ang kanilang, ang maganda kasi sa fire element, no, yung mga horse at snake, kahit siguro sa inyo tingnan, masayahin sila, no, yung talagang icebreaker, alam nyo yun, yung ang galing nilang mag-deliver ng mga jokes, at saka yung masayahin, basta masayahin sila, yung ayaw nila yung medyo madramang mga buhay o ano. So, mas prefer nila yung masaya lang, yung kasama yung pamilya man o kaibigan, basta masaya, no? So, yun ang anila. Kaya lang, mag-ingat naman ang snake at saka ang horse, kasi ang mahina naman nilang lugar is yung mata nila at saka yung kanilang blood, yung eyes and blood nila, no? Ang kanilang weak point. So, yun lang ang kahinaan ng mga horse na dapat pag-ingatan agad-agad, no? So, kung may mga anak kayo na fire at snake, so, yan ang titingnan nyo sa anak nyo, pa-check up nyo yung mga mata nila lagi, at saka yung dugo nila, no? Kasi baka wag na nga baka mamaya parang nasipsipan ng vampira o kaya naman na over ng ng dugo, ng sipsip ng dugo. So ayun naman, nga pala, no, kasi bago natin isunod ang metal at saka ang earth, meron kasi tayong mga way ng pagtawa. So, ito, no, may mga malas din na klase ng tawa, kahit na tayo ay masayahin or no, may pinagkakatuwaan, meron din tayong dapat pag-ingatan, Ito lang yung mai-share ko sa inyo tungkol sa pagtawa. Kasi 'di ba si Maria Clara noon talagang naka-cover naman yung ating kaya lang wala na kasi si Maria Clara. So, ang natin is sobrang tawa na, hindi na ha ha ha, ha, hindi na hu 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 hu, hu, hindi na ganon. So, ngayon, ang halakhak na talaga, lalo na kapag nasa teenager ka pa, yung mga Kasi, na-encounter ko rin yan, kaya naisip ko talaga na may basihan din sila eh. Alam nyo, during na yung aking brother, bago siya nawala, during that day, panay ang tawa ko talaga dun sa kasama ko kasi yung mga friends ko during that time. Tawa kami ng tawa. Alam nyo, 'di ba? Kaya nga
kumakatok tayo kapag yung wala sanang masamang kapalit. Kapag na sosobrahan kayo ng kasayahan, be sure na kumakatok kayo at sinasabi sa kahoy, at sasabihin nyo wala sanang masamang kapalit. Kasi sa bawat kasayahan natin, merong nagiging kapalit, no? Yung sobrang tawa na nagkakaroon ng kapalit. So, yun, tatandaan din natin yan. So, yung pagtawa bago mag-almusal, bad yun, unlucky yun, no? Hindi maganda yung hindi ka pa kumakain, tawa ka na ng tawa, no? Ito kasi yung sa atin, okay lang yung mag-smile, no? Yung smile, okay lang yan. What I mean is yung pagtawa, no? Yung humahalakhak, alam mo yon. Kasi siguro kakabagan pag hindi ka pa nag-aalmusal, tawa ka na ng tawa. No, ganun daw po talaga yan, ano? So, yung pagtawa rin na hindi ka pa nagdadasal, hindi ka pa nagdadasal sa umaga, tawa ka na ng tawa, bad rin, unlucky din po yun. So, yan mga tatandaan nyo, mga malas na pagtawa, no? Yung hindi pa nagdadasal sa umaga, hindi pa nag-aalmusal sa umaga, ayan, yung tawa na ng tawa. So, ganun din naman yung hindi ka pa nagdadasal, yung pagkatapos mo magdasal sa gabi, hindi ka na dapat tawa ng tawa. Kailangan kasi ang huling ginagawa natin sa gabi ay yung mag-pray. Mag-pray kay God, no? At magpapasalamat sa araw na yon. So, after that, hindi na dapat tawa ng tawa, no? Hindi na dapat halakhak ng halakhak. So, malas yon. Malas yung pagtawa ng ganon. Tapos, alam niyo yung sobrang tawa nga na nasabi ko sa inyo kanina. Kasi kaya tayo kumakatok. Pag natawa ng tawa, alam mo mga kabataan, yung parang gumugulong na sila sa katatawa, no? So, kailangan may kumakatok sa inyo sa kahoy na walang masamang kapalit kasi sinasabi nga, laugh till you cry, yung medyo naluluha-luha ka na talaga sa katatawa mo, 'di ba? Yung tumutulo na yung luha mo sa katatawa. And magdadala sa iyo ng sorrow till you die, no? Yung hanggang kamatayan mo kalungkutan. Kaya dapat talaga yung hindi rin tayo yung OA sa pagtawa. Alam niyo yun? Yung minsan kasi yung gumugulong na talaga, tumutulo na yung luha. Kasi 'di ba meron talagang minsan may nagjo-joke sa atin, tapos yan talagang naluluha ka na sa katatawa. Yung mga ganong pagtawa, kailangan na kinakatok talaga kayo, no? Na wala sanang masamang kapalit. Yan. Yan yung tips ko sa inyo tungkol sa pagtawa. Kaya okay lang nang tumawa, pero wag yung bago mag-breakfast, wag yung hindi pa nagdadasal ng morning prayer, or kahit alam niyo iba, nagsa-sign of the cross lang sila, 'di ba, paggising nila. Pero if possible, no, mag-say kayo kahit na napakaliit na prayer, no, na kasi isipin mo it will be another day, tapos naging safe ka, na protect ka the whole night ni God, no? So, kahit very short prayer, mag-say a prayer kayo yung after waking up, no? So, yon, okay? Tuloy tayo, ituloy ang kwento tungkol sa metal, no? Nabitin na naman kayong mga metal. So, yung metal is ang rooster at saka ang monkey. Yan ang ang ating mga metal signs. So, sa kanila naman, associated ang kulay na puti, no? Kaya yung, nakikita nyo yan minsan sa patchy nyo, magtataka kayo yung, mapapansin nyo sa sarili nyo yan. Ako kasi talagang napansin ko yan, hindi pa ako nagpupungsoy, napansin ko na yan na may mga season na lahat ng laman ng aparador ko is metal. Yun pala, yung talagang sinasuggest din sa atin. Malakas lang kasi yung yung aking, what you call it, yung parang, yung radar ko malakas, no? Yung mga gano'n. Naisip ko yun during that year, nung makita ko na ang patchy ko, during that year, naisip ko, bakit ang lahat ng damit ko puti? Yung gano'n na, yung pala nakaano sa patchy ko yun. Naka-stay talaga dun sa patchy ko na gano'n yung kulay ko dun sa period na yon, no? So, yun yung mga exciting dun. Sila naman ay associated talaga sa autumn, no? Sabi ko nga sa inyo, yun ang lakas ng mga, yan? Lakas ng mga metal kapag ka-autumn, no? Yun ang kanilang, yung mga sakto lang ang mga season. So,
Ito naman, ang ugali naman nitong mga to is very stubborn. Talagang ang mga, kahit sapatin nyo kung ang self-element nyo ay metal, stubborn talaga kayo, no? Pero hindi naman ibig sabihin na stubborn na, no? Meron lang talagang katigasan ng ulo, no? So, yan yung ang association, yan ang pag-uugali ng mga, ng mga rooster tsaka ng monkey na gusto nilang way, no? Hindi sila yung advices, parang hindi sa kanila. Nakikinig lang sila pero ang ginagawa talaga nila is yung direkta lang talaga sila sa kanilang sa kanilang gustong gawin, no? And ito naman ang sa kanila ang dapat pag-ingatan lagi ng nitong tawag dito ng mga metal signs natin is yung lungs nila at saka yung bones, no? Yung lungs at saka mga buto nila, may mga yan ang kadalasan na nagiging problema ng mga monkey at saka rooster. So, ingat kayo dyan mga ka-Shenjinkai ng mga monkey at rooster. So, ang next natin is, the last but not the least, is yung earth natin. Yung dog, yung pinakamarami sa animal signs. Yung dog, sheep, ox, and ito na naman tayo. Yung sheep, yung dog, yung ox, at saka ang ano pa ba? Dragon, yung year na ngayong taon ng dragon. Sorry ha, talaga kasi minsan nakakalimutan natin yung ganon. Tsaka siguro sign of aging. Kasi ako si Xingjing. So, yun yung ating ang naman ng earth element, mga kadalasan sa kanila yung mga very practical sila sa buhay, no? Very practical during tapos mga pilosopo sila, yung alam mo yon medyo kapag sinabihan mo ng ganun, bakit ganun, yung may mga may mga lagi silang katwiran, yung maano sila sa mga katwiran, lagi silang may katwiran. Pero alam nyo, ang mga earth elements usually helpful sila, matulungin, no, yung mga earth element na silang tumulong, matulungin sila sa mga yung nangangailangan sa kanila. So, yan ang nila, no? Ang magandang, ito naman ang dapat nilang kasi weak ang mga stomach ng yung abdomen ng mga earth element people. Medyo weak ang stomach nila at saka yung kanilang mattress. So, ito yung mga mattress ito yung mga weak part ng ng earth elements na tao. Kaya minsan may isip nyo rin na wag nyong na hindi naman ito in general lang sa inyong signs, pero alalahanin natin lagi na kapag pinapanganak tayo, may combination, yung ating elements, may combination from heaven. So, nagiging dalawa ito, kaya ito nga yung sinasabi ko sa inyo next time, ayoko lang mabash, no, yung inyong mga kapag kunyari, pareho yung element, tapos yung nasabi ko na sa inyo dati, yung given na sila ay talagang magkakaroon ng yaman or mas madali ang buhay sa kanila, mas easy ang progress nila dahil producing yung mga elements. Nasabi ko na yan sa isang video ko. So if you're interested in knowing that, paki-watch nyo po yun, no? Yung video na yon. So, yun nga, yan ang natin, yung pag-ingatan ng mga earth element people, ang kanilang stomach. Kasi weak talaga yung kanilang mga panunaw or no? Tapos yung kanilang mattress, ingat-ingat din. So, yan lang ngayon mga ka-Shenjinkai. Hanggang sa susunod nating video ulit. At kung meron kayong mga gustong itanong, i-PM nyo, wag i-PM, no? Wag naman po tayo puro PM ha. Ilagay nyo po sa comment sections natin. Para kung marami kayo, kung marami yung mag-interested sa ganong topic, so susunod yun ang ating itatopic. Tapos alam nyo naman na yung tungkol sa mga elements ninyo or marami kasi may nagre-request sa akin uli ng dream
Pero meron na kasi tayong dalawang videos ng tungkol sa dreams, no? So, hayaan nyo, i-ano ko ulit kung meron tayong mga bagong mga versions ng mga dreams, no? Kapag ka ganon, pwede tayong mag-video uli ng tungkol sa mga dreams ninyo. Pero yung mga nauna nating video, pwede nyong i-watch yon. Alam nyo po, meron tayong mga ka-Shengjin kayo, meron tayong almost 60 videos, no? So, kung interested kayo into Feng Shui, makakatulong na po yan. Marami po, ay kaya nga po si Miss Rosalinda Enriquez ng Maribeles. Alam niyo po talagang niya, yung talagang pinanood niya ng dire-diretso yung mga videos ko. Ganon din daw si Mr. Ramil, nakalimutan, Bacon, ang kanyang apelido, si Mr. Ramil Bacon. Ganon din daw ang ginawa niya, pinanood niya talaga lahat yung videos ko. Maraming salamat sa inyo. So, dapat, yun na lang ang request ko sa inyo. Please like and subscribe and share kung meron kayong mga kakilala, no? Sa mga kaibigan nyo. I love you, and for now, I bid goodbye again sa inyo. See you next time. Bye!